Bakit tayo sumusunod sa 10 utos? Reason, tayo sumusunod sa 10 utos hindi para maligtas, kundi tayo ay sumusunod dahil tayo ay kanyang niligtas. Yan. Siguro kung ang kausap mo ay pastor ng ibang religion o pastor ng born again, ipapaniwala ang kanyang kaibigan sa iyong sinabi. Ito'y galing kay Ferox 65. Ang tanong niya is about the Ten Commandments and the law of love. Ito po ang tanong niya, mga kaibigan. Ang SDA ay hindi po nagtuturo na gumawa tayo ng mabuti para maligtas. Hindi rin po turo ng SDA na maliligtas tayo sa ating mabubuting gawa. Yan ang tandaan natin. Ang ibig kong sabihin, hindi tayo sumusunod sa 10 utos para maligtas dahil po ang 10 utos ay tagapagligtas. Si Kristo ay di tagapagligtas ng 10 utos. Si Kristo po lamang ang tagapagligtas. Bakit tayo sumusunod sa 10 utos? Reason, tayo sumusunod sa 10 utos hindi para maligtas, kundi tayo ay sumusunod dahil tayo ay kanyang niligtas. Yan. Siguro kung ang kausap mo ay pastor ng ibang religion o pastor ng born again, ipapaniwala ang kanyang kaibigan sa iyong sinabi. Di ako yan. Kasi wala naman sila alam sa teachings ng Adventist. Wala silang alam sa inside and out ng Adventism. Kaya siyempre, tatanggapin nila kayo. O ganda pala ng turo nyo. Tama yan. Amen. Pero ako, yan ang mahirap. Pag ako po ang sinabihan nyo ng ganito, alam ko ang loob at labas ng Adventism. 24 years po akong sa loob, debater ninyo, evangelist, at naging Hope Channel TV. Ano pa ako noon? Talent. Sa Hope Channel TV ng Seventh-day Adventist. Hindi ako kukunin ng Hope Channel kung hindi ako reliable. Wala akong alam. Kaya yung mga Adventist na sinusubukan sumambang mga twiran sa akin, please, maawa kayo sa inyong sarili. Kuminsan hindi ko na pinapatulan kasi nga, ano ba to kala niya sa akin? Tatanga-tanga at hindi Adventist ako dati. O, di ba? Sino ngayon lalabas na tanga? Eh di yung mga nagtatanong, nangangatwiran pa sa akin na mas kabisado ko pa 1,000 times ang doktrina sa kanila. Tulad nito, hindi po nagtuturo ang Adventist na gumawa tayo ng buti para maligtas. Okay? Hindi daw sila nagtumusun sa utos para maligtas. Ang ganda. But, scam. Sorry to say. Scammer po yan. Alam niyo yung mga scammer, kaya nakaka-dekwat sila, nakaka-scam sila ng mga tao, libo-libong pera. Kasi ganda na sinasabi. Di ba? Wala namang tao mag-i-scam na pangit ang sinasabi. Kaya katulad itong tanong nito, scammer to. Scammer. Kaya mga kaibigan natin ng mga born again, mga Christian sa ibang religion na nakikinig ngayon, ngayon pa lang, isipin nyo, yung mga Adventist na nagsasabi na hindi kami sumusunod sa 10 utos para maligtas, kundi kami ligtas, scammer po yun. Wala po sa sarili yung mga taong ganon. Nag-iimbento, nagkukunwaring mabait, nagkukunwaring evangelical. Pero, yung mga Adventist na kagaya ko na 24 years na nagsunod ng kilay diyan sa doktrina nila, alam ko po ang lukaw ng bituka ng mayan. Alam ko kung niloloko kayo o hindi kasi nandiyan lang galing. Hindi po totoo yung sinasabi nila na kaya sila sumusunod sa 10 utos ay daligtas na. No! Salita lang yun. Salita lang yun ng mga scammer. Alam niyo kung bakit? Kasi, paano siya sabihin kayo ligtas na? Eh, meron pa kayong investigative judgment sa langit na kung saan tinitimbang pa ng angels kung ano yung mas marami yung nagawang mabuti habang kayo nabubuhay sa lupa kaysa sa mga masasamang ginagawa nyo. Hmm? Kung ligtas ka na, eh, dapat hindi ka na
under the investigative judgment. Dapat wala na investigative judgment. Ang sino mga Adventist na magsasabi na ligtas na po ako kaya sumusunod sa 10 utos? Kung ligtas ka na pala, bakit may investigative judgment ba? Mag-isip naman kayo, please. Hindi pwede ako mag-isip para sa inyo. Kaya lang, hindi. Ano gagawin natin kung nagbubulag-bulagan po yung ating mga kaibigang Adventist? Pero mag-isip naman kayo. Ligtas ka na pala. Ba't nakatulong ka pa? At hindi mo pa nalalaman ng bawat Adventist. Ikaw na nagsasabing ligtas ka na. Ikaw ba alam mo na ang hatol sa'yo ng investigative judgment sa langit, ikaw ay righteous? Paano mo nalaman? Hindi pa tapos ang investigative judgment sa heaven. Sige ka yun. Kaya, di ba? Ako, pag nagsabi akong scam, ang sino mga Adventist na nagsasabi na siya ligtas na, and at the same time believe in the doctrine of the Seventh-day Adventist, maniwala kayo kahit idimandan nyo kung mananalo ako ng mga sinungaling yan at scammer po yan. O siguro ang sira na ulo na mga sira na ulo mga yan. Manok na tornilyo, hindi na alam ko ng tama't mali. Hindi na kasi alam yung sinasabi nila. Ngayon, ako naman, pag may na-encounter akong ganyan in person, tinatanong ko, paano mo nasabing ligtas ka na? Paano mo nasabing ligtas ka na? Ibig sabihin ba, pag namatay ka ngayon, you will go straight to heaven? Ako naman mag-isip, wala. Sagot ng that. So, ay, parang nabagsakan sila ng kaldero sa ulo. Ay, oo nga, no? Oh. Ay, hindi mo ba mapahiyakin ng gano'n? Kaya, ang totoong turo ng mga Adventist, based on my experience and observation, nasa loob pa ako niyan. Kaya sila nagsisikap na sundin ang Ten Commandments, nagsisikap na mangili ng Sabat every Saturday, kasi diyan po magkakaroon sila ng points. Point system kasi sa Adventist ang kaligtasan eh. Point system. Magkakaroon sila ng mataas ng points pagka sila ay faithful commandment keeper. Yes, kung titimbangin daw ang kanilang kasalanan sa langit ngayon sa investigative judgment, kailangan mas mabigat ang timbang ng kabutihan kaysa kasamahan. Ganun sa tapos pag tinanong mo yung mga Adventist, paano mo na naman nalaman nasa ang judgment at ang verdict ng investigative judgment sa inyo, ikay ligtas na. O invento mo lang yan para masabing totoo ang Seventh-day Adventist. O kailangan mo ba magsinungaling at magpangga para may pagmalaki na totoong Adventist? Yung ginagawa mo, pampa-discourage nga yan eh. So, sabi nga ni iba, mahiya naman kayo sa balat niyo. Ewan ko, sasaktan kayo kasi mali ginagawa niyo, pero kung hindi kayo nagsisinungaling mga kaibigang Adventist, hindi kayo magagalit sa akin. Yan, para i-test niyo yung magsasabi, ligtas na ako kaya ako sinusunod. Ligtas ka na. So, pasado ka na sa investigative judgment. Pangalawa, hindi ka na pala nagkakasala. Pangatlo, tapos na pala investigative judgment. But sa iba, meron pa. Ang galing mo naman. Diba? Tapos, mas magaling ka pa kay Ellen G. White. Bakit ka mo? Si Ellen G. White mismo na iyong propeta na ina-idol nyo, mas mahal nyo kaysa sa Bible. Ang sabi niya, those who accept the Savior, however sincere their conversion, should never be taught to say or to feel that they are saved. Christ's Object Lessons, page 155. Ayun naman pala eh. Sinasabi ng marami si Ellen White, may topak yan, tinamaan kasi ng bato na alaga utak. Kaya si Ellen White, naintindihan niya na may investigative judgment pa sa heaven. Hindi pa tapos ang investigative judgment sa buhay ng mga Sabatista hanggat nasa lupa. Tapos sasabihin mo, ligtas ka na. Ikaw lang may sabi niya. Ikaw lang ang may sabi niyan, kaibigan.